Alam nyo, nung unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani. Nawala yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer. Kaya binabalik natin sa dating gawin. Tinitiyak lang namin para lahat ng Pilipino naman may makain na bigas. Kasi alam mo naman para sa atin, ang food supply, hindi gaano pinag-uusapan yung yung ulam. Kanin talaga, yung bigas talaga ang importante. Totoo naman yun. Sa atin kasi hodang wala tayong ulam, ang importante marami tayong kanin. We're really rice consumers. Kaya pag mahal ang presyo ng bigas, lahat tayo hirap. Si PBBM, meron daw gustong ibalik na proyekto ng kanyang ama. Isang legacy project. Legacy project. At ito po, mga kababayan, ay related sa National Food Authority. Mukhang magbabanggaan lalo si PBBM at saka ang mga bilyar dito. PBBM to prioritize restoration of NFA's power to sustain food security and price stability. Ayan, panay tayo dyan. Does this mean na magkakaroon ng pagre-repeal if not amendments to the rice tariffication law? Exciting times, guys. Exciting times. Etong nangyayari na ito. Mukhang there's something going on, guys. Okay, ano kasi sinabi ni Presidente kanina? Okay, President Ferdinand Marcos Jr. is determined to push Congress to restore the original function of the NFA to sustain food security and price stability. The chief executive made the assurance during an informal dialogue with Bulacan farmers held at the NFA warehouse in San Ildefonso town dyan sa Bulacan. Alam nyo, nung unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani. Pagka naman tag-araw, pwede naman, magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer. Sabi ko, hindi naman dapat ganon. Kaya binabalik natin sa dating gawin na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Tinitiyak lang namin para lahat ng Pilipino naman may makain na bigas. Kasi alam mo naman para sa atin, ang food supply, hindi gaano pinag-uusapan yung yung ulam. Kanin talaga, yung bigas talaga ang importante. Totoo naman yun. Totoo yun, mga kababayan. Pagdating dito sa Pilipinas talaga, ang usapan, kanin. Gaano karaming kanin. Kasi hodang konti ang ulam, basta ang kanin, marami. Diba? Nabubuhay nga yung iba dyan May yung mga medyo mas hikahos pa sa atin, nabubuhay sa kanin at patis lang. Kung walang patis, kanin at asin. Ganyan tayo mga Pilipino. Iba nga, yung kanin, nalagyan na lang ng ng Ajinomoto Nalagyan na lang ng magic sarap. Nalagyan ng toyo. Ganyan tayong mga sa iba, kanin at kape. Pag-agahan. Di ba? Ginagawang sabaw. Ganyan tayo mga Pilipino Sa atin kasi hodang wala tayong ulam, ang importante marami tayong kanin. We're really rice consumers. Kaya pag mahal ang presyo ng bigas, lahat tayo hirap. Ito nga lang, nagda-diet, ang hirap iwasan ng kanin Kasi ang sarap ng kanin for some reason Napakasarap ng kanin. Kapag mahal ang kanin, talagang tatamaan ng yung basic, yung pinakakaluluwa ng bawat Pilipino. Kaya yung kanin, mga kababayan, ginagamit talaga yan pang sabotahe ng Pangulo. Kung ayaw nila sa Pangulo, isasabotahe nila, gagamitin nila yung kanin. Bigas. Presyo ng bigas. Kaya mga kababayan, it's really a political crap. Kaya si PBBM, ito ngayon yung tinututukan. Mas malaking kita. Tutulong ang DA para makahanap kayo ng market na mabentahan. Para, siyempre, maximize yung kita ninyo. Pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga namin ito. Kailangan namin yung supply. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang
isa sa mga plano ng Department of Agriculture sa pagpapalawak ng kadiwa ng Pangulo at yung Bentong Bigas meron na, ay to tap na rin yung mga warehouses ng National Food Authority as kadiwa outlets para makapagbenta ng Bentong Bigas meron na sa mga warehouses ng National Food Authority. So yun ang plano ngayon ni Presidente. Sabi niya, gusto raw niyang mag-allocate ng 5.3 billion pesos sa NFA para sa provision ng rice dryers. Tapos 6 na unit daw ang ilalagay sa Bulacan. Dahil nandun siya sa Bulacan, doon na niya i-build up. Tapos, ano pa? Grabe, 300,000 na kaba ng palay ng ready para i-mill. This is a really good, this is a really good initiative. Tapos, ito pa. Nagka-problema kasi mga babayan, very, very recent. Nagka-problema po sa bilihan ng bigas pagdating sa local traders. Ano nangyari? Etong mga gahama na local traders na to, binabarat yung mga magsasaka. Binibili nila sa halagang 15 to 16 pesos yung ani ng mga magsasaka. Sa NFA, mga babayan, ang ginawa ni Presidente, tinaasan nila yung presyo ng bilihan para walang lugi. So sa NFA, bibilhin nila ng 19 pesos, mas mataas to sa sa farm gate kasi ang farm gate yata is around 18 pesos. 17 to 18 pesos ang farm gate. Kung fresh or newly harvested palay, 24 pesos naman kada kilo para sa clean and dry na palay. So, sa pamamaraan na to, mga kababayan, masisiguro na meron tayong steady supply ng bigas para sa mga Pilipino. Yan na ho yung iniutos ni Presidente. Kailangan kumita din yung mga magsasaka. Hindi kasi pwedeng hindi. Sila yung nagsaka eh. Kailangan bayaran nyo yung effort nila. The DA chief said the current rice situation has highlighted the need to restore certain powers of the NFA taken away by the rice tariffication law. Ito na nga ba? Particularly that which allows it to sell rice directly to the public to stabilize prices. Ito na nga ba sinasabi natin, mga babayan? Ano ba kasi nangyari sa rice tariffication law? Ang ginawa ko kasi niyan, nung inaprubahan ho yung rice tariffication law, nabago ho ang mandato ng NFA from Trading and Regulatory Agency to Buffer Stocking Agency. Ano ibig sabihin nun? Hindi na ho pwede magbenta ang NFA. Kaya lang ho nakakapagbenta ngayon ng NFA ng bigas ay dahil meron po tayong declared na food emergency. Noong February ho yan nangyari. Pero kung wala ho yan, kung wala ho itong ginawa ni Presidente at ni DA Department of Agriculture Secretary Tiu Laurel, hanggang ngayon ho, yung nakastock na bigas sa loob ng mga warehouses ng NFA, hindi mo pwedeng galawin. Walang galawan yun. Hanggang mapanis yun, doon na lang siya. Hanggang masira siya, kainin ng bukbuk, kainin ng insekto. Yun yung naging epekto niyang rice tariffication law. Ngayon, mga babayan, sino ba ang nagsulat ng rice tariffication law? At bakit niya ito isinulat? Pakinggan natin. We wrote that rice tariffication law because in 2018, the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. 72. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal ang rice, nagiging unpopular ang president. Pero gusto ko munang i-highlight yung kanyang sinabi. So ang ginawa nila, para maging popular early si Rodrigo Duterte at bumaba ang presyo ng bigas, binuhusan nila ang merkado ng bigas. Paano nila gagawin yon? Tinanggalan nila ng kapangyarihan ng NFA. Tapos ang boxing para sa NFA. Wala na siya, taga-imbak na lang siya ng bigas.